Huwag niyo munang ipaembalsamo ang anak niyo dahil babalik siya makalipas ang 3 araw. Natutulog lang siya at naimbitahan lang siya ng isang engkanto na nagkagusto sa kanya. Story time. Gusto ko lang ikwento yung story ng tita ko na kinuha ng engkanto. Tubong Silay City, Negros Occidental kami. Kwento to ng kapatid ng papa ko na tawagin na lang natin sa palayaw niyang Kulot. Kulot ang palayaw niya dahil kulot ang buhok nito at malasanto ang pagkakulot niya. Maganda si tita, maputi, mabait at tipikal na Filipina. Isang araw, nasa school siya nito. 3rd year high school na siya o grade 9 ngayon. Dahil sa sobrang layo ng CR sa school nila, pinili raw ni tita na umihi sa likod ng malaking puno ng bulak o kapok tree. Pero pagkatapos nito kinagabihan, nilagnat siya. Pinainom muna siya ng paracetamol pero ang pinagtataka ng lola ko, hindi bumababa ang lagnat niya. Kaya dahil dito, dinala na siya sa ospital at nagpakuha na sila ng dugo para sa laboratory ni tita. At ang resulta nito ay normal naman ang lahat. Tumagal pa ng 1 linggo ang lagnat ng tita ko at sa hindi malamang dahilan, bigla na lang namatay si tita. Dinala pa to sa ospital pero diniklara din tong dead on arrival. Pagkatapos nito, inasikaso na ang bangkay ng tita ko para iimbalsamo. Pero yung imbalsamador, nagmungkahing ipatingin muna ang gamit ni tita sa albularyo bago siya iimbalsamo. Kasi sabi nito, biglaan daw ang pagkamatay niya. Samantalang lagnat lang naman daw ang sakit at wala namang nakitang diferensya sa mga lab test nito. Sinunod naman ng lola ko ang payo ng imbalsamador at nagpasama siya rito. May nakita naman silang albularyo at pinatignan ni lola ang damit na suot ni tita. Pero sa kabilang banda, yung lolo ko, dahil sa hinagpis ng pagkawala ng anak niya, ay ayaw niya nang maniwala pa sa sabi-sabi. Kaya kumausap na to ng ibang imbalsamador para ituloy ang pag-iimbalsamo sa bangkay ni tita. Dahil sa wala namang alam yung imbalsamador na pumalit, natuloy ang pag-iimbalsamo sa bangkay ng tita ko. Pero sila lola, tuloy pa rin ang pagpapatingin sa albularyo. Dala nito ang hindi pa nalalabang damit ng tita ko. Nagulat na lang si lola nang biglang sabihin ng albularyo sa kanila na Huwag niyo munang ipaembalsamo ang anak niyo dahil babalik siya makalipas ang 3 araw. Natutulog lang siya at naimbitahan lang siya ng isang engkanto na nagkagusto sa kanya. Pero ng mga oras na to, huli na ang lahat. Tapos na ang pag-iimbalsamo sa bangkay ng tita ko. Nung unang gabi ng lamay niya, sobrang ganda daw ng tita ko sa kabaong niya. Mukha raw siyang prinsesa. Sa pangalawang gabi naman, nag-iba raw ang itsura nito. Makikita raw na ang dami niyang pasa sa katawan at parang mukhang gusgusin siya. Nagtataka raw sila bakit nagkapasa-pasa si tita. Naimbalsamo naman daw siya at wala na tong dugo. Sa ikatlong gabi naman, bumalik na raw ang normal na itsura nito. Ang paliwanag ng albularyo sa kanila, nung unang gabi raw ay inasawa raw siya ng engkanto. Kaya siya naging mukhang prinsesa ay dahil prinsipe ng engkanto ang napangasawa niya at kinasal daw sila nito. Ang ikalawang gabi naman ay nasasaktan daw siya dahil gusto na raw umuwi ng tita ko. At sa ikatlong gabi naman ay natanggap niya na raw sa sarili niya na hindi na siya makakabalik pa kasi wala na siyang katawang babalikan. Dinalaw pa raw ng tita ko ang best friend niya nung ikalawang gabi ng lamay sa panaginip. Umiiyak raw si tita kasi bakit daw siya inimbalsamo. Laking panlulumo ng lolo at lola ko nito pero wala na silang magagawa pa. Naawa ang albularyo sa lola ko kaya nagmungkahi siyang dadalawin niya ang tita ko sa mundo ng mga engkanto. Makalipas ang 3 buwan, bumalik ang albularyo at kinausap ang lola ko para maihatid ang mensahe ng tita ko sa kanila. Ang sabi niya sa akin, huwag na kayong mag-alala nanay at tatay. Tanggap niyang hindi na siya makakabalik at mahal naman daw siya ng asawa niya doon. Masaya na raw siya sa mundo ng engkanto at sana kayo rin daw. Bago pa namayapa ang lola at lolo ko, nagpa-albularyo pa sila ulit para matignan man lang ang kalagayan ng tita ko sa kabilang mundo. Ayon sa albularyo, may 2 na raw tong anak at masaya na raw siya doon sa piling ng mga engkanto.